Yung asawa ko pagdating sa loob ng bahay, hindi mo siya maaasahan. Siya kasi yung klase ng babae na magaling dumiskarte, hanap buhay, negosyo, mag-budget at mag-ipon. At dahil doon, aminado ako sa sarili ko na naging kampante ako sa buhay. 18 years na kaming kasal ng asawa ko at meron kaming 3 anak. Ang una't pangalaway college na at ang bunso namin ay senior high. Meron akong problema sa sarili ko na hindi ko talaga maiwasan. Yun ay ang pag-iinom ko na palagi naming pinagtatalunan. Masipag ako sa gawaing bahay at dahil doon ay bawing-bawi naman ako sa misis ko. Sa isang araw ay isang kabayo. At minsan nga ay nakakadalwa pa ako. Hindi naman ako nalalasing kasi kaya ko naman yung sarili ko. Parang yun lang kasi yung pangpagana ko. Isang beses ay nagwala yung misis ko dahil sinabihan ako na imbis na pambisyo ko daw ay ipambili ko na lang daw ng pagkain. Laging ganun paulit-ulit. Pero kahit na anong try kong pag-iwas ay hindi ko talaga kayang tanggalin. Palagi niya akong sinasabihan na dito na raw ako mamamatay sa ganitong klase ng bisyo. Katwiran ko sa kanya ay kung mamamatay ay mamamatay. Kasi lahat naman tayo dun din naman ang punta. Grabing galit yung nakikita ko sa kanya kapag sinasabi ko yun. Sa ngayon ay wala akong trabaho dahil nagkaroon ng problema sa company na pinapasukan namin. Nagkabayaran kaso yung ibinayad sa akin ay halos wala na ring natira. Natuto rin akong magsugal. Pag minsan nakakataya ako ng malaking halaga at hindi ko na rin sasabihin kung magkano. At hindi yun alam ng misis ko. Siguro kaya ako nagkakaganito dahil sobrang nai-stress ako sa nangyari sa akin. Na kung kailan ay tumanda ako saka pa ako nagkaganito. At dahil kita ko naman na madiskarte siya sa buhay at hindi rin naman kawalan kung wala akong trabaho, natuluyan akong sumandal. Sa mga ginagawa ko ganun sa misis ko, nakikita ko lang yung inis niya. Pero pagkatapos naman nun ay nagiging maayos rin kami. Pero meron akong isang bagay na ginawa na aminado akong nasagad ko siya. Nagkaroon ako ng maraming utang sa mga kumpare ko at kaibigan dahil natuto akong mambabae. Mga babaeng hindi ko naman sineseryoso at mga pandali ang ligaya lang naman. Nalaman to ng pamilya ng asawa ko hanggang makarating to sa kanya. At doon ko nakita yung galit niya na hindi ko naranasan sa tanan ng buhay ko. At dahil hindi ko na talaga siya maamo, nagpasya ako na sumama sa kumpare ko para magtrabaho sa malayo. Para na rin makaiwas. Pero lalo akong nagwalwal sa buhay. Pakiramdam ko ay para akong nakalaya sa hawla. Hanggang sa nalaman ng asawa ko na hindi maganda yung nangyayari sa akin ay sinundan niya ako. Hanggang sa nagkaayos rin naman kami. Napakiramdam ko ay nakaganda pa yung ginawa ko. Kaso simula na magkaayos kami, ang pakiramdam ko ngayon ay parang ina-under na niya ako. Lahat ng gawain sa bahay ay sa akin na niya pinaako. At hindi na rin niya ako pinapayagang umalis ng bahay or sumama sa mga kumpare ko. At dahil sa sobrang boring ko sa buhay ay bumalik ako sa pagsusugal. Sobrang laki ng natatalo kong pera na hindi niya alam. At nung nalaman ng misis ko na nagagamit ko ang pera niya sa pagsusugal ay nagtaka ako sa reaksyon niya. Hindi na niya ako kinakausap. Hindi niya ako kinumpronta tungkol doon. Dati-rati yung maingay niyang bunganga ngayon ay wala na. Naririnig ko lang yung boses niya kapag nagla-live siya sa isang app. Pagkatapos nun ay nakakabinging katahimikan na naman. Hanggang sa hindi ko siya natiis at ako na yung mismong lumapit sa kanya. Sabi niya gusto na daw niyang mamatay kasi pagod na raw siya. Lahat daw tinis niya, lahat daw ginawa niya pero wala daw palang kwenta lahat ng sakripisyo niya. Bakit daw binibigay daw sa kanya yung ganong klase ng problema? Sa ngayon ay hindi ko alam yung gagawin ko kung papaano ko siya maibabalik sa dati. Kasi pakiramdam ko inubos ko na ng sobra yung tiwala niya sa akin. Sana matulungan niyo ako. Letter sender, David. Muntik nang maubos yung upo ko sa'yo eh. Ikaw ang taong deserve ibaon ng buhay. 10 feet below the ground as in now na nang hindi ka pa marisan. Kahit ako magpapakamat ko yung asawa ko eh. Kung talagang mahal mo ang asawa mo, ikaw na yung gumawa ng una, pangalawa, pangatlo, pang-apat na hakbang hanggang sa makalayo kang visit ka. At pag malayo ka na, sigurado kung magiging masaya siya. Mas mabuti pa na bigyan mo naman siya ngayon ng pabor. If you can get yourself out of your normal life, then get out of her life. Umalis ka na sa poder ng misis mo. Kasi ang pangit mong kabanding eh, sa totoo lang. Biruin mo, nagtataka ka pa kung bakit nagkaganyan ng misis mo, lahat ng bisyo meron ka. Yung wala ka nang hanap buhay, ang lakas pa ng loob mong gawin yung mga bagay na yan. Kung patuloy mo tong ginagawa dahil iniisip mo na mahal ka niya at di ka niya kayang mawala, is a form of manipulation. If you're sincere to make it up to her, magbago ka. Your wife deserves a better life. This only proves na may mga lalaki na aware sa maling ginagawa nila pero mas pinipili pa rin ang magbisyo over family. Also proves na kahit anong lakas ng babae, darating at darating yung time na mapapagod at nanaisin ng sumuko. Dalawa lang ang solusyon sa problema nyo. Maghiwalay kayo or ayusin mo ang sarili mo. At ipagdasal mo na alisin ni Lord yung problema ng misis mo. Pero dapat ready ka. Kasi baka mamaya kunin ka na niya.